pala si Junia. Ikukwento ko sa inyo yung dalawang kwento ng gabi, mga shinare sa akin. At may ilang parte na halos ako mismo nakaranas. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, kapag may nakita kang bagay na hindi mo maipaliwanag, huwag mong titigan ng matagal. Kasi minsan, kapag pinansin mo sila, papansinin ka rin nila. Bago tayo magsimula, kung may maramdaman kang kakaiba, huwag kang lilimun agad. Hintayin mo munang matapos ang buong kwento. Story 1. Mambabarang sa Kubo. Si Oli ang unang nagkwento nito. Hindi siya yung tipo na madaling matakot. Pero nung sinabi niya yung amoy asupre, doon ko nakita yung takot sa mata niya. Probinsya, tahimik na bukid. Yung hangin malamig kahit hindi tagulan. May isang lumang kubo sa gilid ng maisan. Sabi ng mga tao, may matandang lalaking nakatira doon. Hindi siya pala kausap at may ugali siyang mag-iwan ng pagkain sa tabi ng pinto. Hindi para sa aso, para sa mga ipis at gagamba. Isang gabi, dumaan si Oli at ang pinsan niyang si Mario. May kukunin lang sana silang gamit na iniwan sa kubo ng kaibigan. Madali lang dapat, pero mali pala. Paglapit pa lang nila, may narinig na silang parang bulong sa paligid. Hindi malinaw yung words, pero parang may nag-aaway na mahina at may amoy na parang nasunog na goma. Tapos may halo na asupre. Sabi ni Mario, "Pre, umalis na tayo." Pero si Oli tumuloy. Kasi ayaw niyang magmukhang duwag. Pagdating nila sa tapat ng kubo, biglang tumahimik. Yung mga kuliglig, parang pinatay. Tapos, may tunog ng mga paa sa tuyong dahon sa paligid. Pero wala silang nakikita. Bukas yung pinto. Walang ilaw sa loob. Yung dilim, parang kumakain ng liwanag. Pumasok si Oli. Si Mario na iwan sa may hagdan. At doon, may nakita si Mario sa sulok. Isang plato na puno ng ipis. Gumagalaw pa. Biglang may kumuluskos sa bubong. Parang may gumagapang sayero. Mabigat. Tinawag ni Mario si Oli. "Pre, tara na." Pero si Oli, sumagot lang ng, "Sandali." Tapos, may dumaan sa bintana. Isang anino. Hindi siya tao. Masyadong mahaba yung mga braso at parang nakayuko habang naglalakad. Sabi ni Mario, nakita niya yung mata. Pula. Hindi yung pula ng ilaw. Pulang nagbabaga. Gusto niyang sumigaw. Pero hindi lumalabas yung boses niya. Parang may pumipisil sa lalamunan. Naramdaman niya yung hangin. Bigat na bigat. Parang yung kubo biglang lumiit. Parang kulang ang hangin. Lumabas si Oli. Hawak yung hinahanap nila. At nung lumingon siya sa paligid, nakita rin niya. Isang nilalang sa gilid ng maisan. Maitim, halos dikit sa anino. Pero kitang-kita yung pulang mata. Hindi ito tumatakbo.
Hindi rin nagmamadali. Lumalapit lang, dahan-dahan. Sa bawat hakbang nito, may tunog na parang buntong hininga. Parang may nagbubulong na hindi mo maintindihan. Si Ollie nagdasal. Hindi siya sanay magdasal ng biglaan. Pero yun na lang yung naisip niya. Wala kaming balak. Aalis na kami. Pasensya na. Tapos may isa pang amoy. Amoy dugo na masangsang. Doon na sila tumakbo. Hindi na sila lumingon. Tumalon sa kanal at tumakbo sa kalsada. Pagdating nila sa bahay, saka lang sila nakahinga. Pero may napansin si Ollie sa braso niya. Maliliit na pulang tuldok, parang kagat. Kinabukasan, sabi ng matanda sa baryo, huwag niyong babastusin yung lugar. At kapag may iniwan silang pagkain, huwag niyong gagalawin. Akala nila tapos na. Pero bago matulog si Ollie, may narinig siyang 3 katok sa bintana. 1, 2, 3. At sa dilim, may nagbulong. Babalik ka. Nung narinig ko yung kwento ni Ollie, ang una kong naisip, baka panakot lang. Pero nung dumalaw ako sa kanila, tinanong ko ulit kung totoo bang nangyari yun. Hindi na sumagot si Ollie. Story 2. Headless Priest sa Simbahan. Si Sarah ang nagkwento ng pangalawa. May kasama siyang si Pia at si Miguel, mga youth volunteer. Gabi yun, matapos ang misa, sila na lang ang naiwan para maglinis. Yung simbahan, malaki pero tahimik. May kandila sa altar, yung ilaw nanginginig, at may amoy insenso pero may halo na asupre. Nung sinara na nila yung pinto, may narinig silang yapak sa gitna ng aisle. Tok, tok, tok. Hindi mabilis. Parang may taong mabigat ang paa. Sabi ni Miguel, may naiwan pa ba? Sumilip sila. Wala silang nakita. Tuloy ang yapak. Papunta sa altar. At doon, may nakita si Pia. Isang itim na sutana, gumagalaw mag-isa. Una, akala nila tao. Pero nung luminaw sa ilaw ng kandila, wala itong ulo. Napasandal si Sarah sa upuan. Gusto niyang tumakbo. Pero yung tuhod niya, nanginginig. Yung pare, kung pare nga, huminto sa harap ng altar. Tapos yumuko. Parang nagdarasal. Pero ang tunog, hindi dasal. Parang bulong na pabaliktad. Biglang namatay yung 2 kandila. Isa na lang ang natira. At sa liwanag nun, nakita nila yung leg, may usok na parang itim na hininga. Dahan-dahan siyang lumingon, kahit wala siyang ulo. Ramdam mo na tumitingin siya. Tapos, lumakad siya pabalik sa kanila. Tok, tok, tok. Sa bawat hakbang, humihina yung hangin. Parang hinihigop yung tunog sa loob ng simbahan. Sa mismong tabi ng tenga ni Sarah, may boses na nagsabi, "Huwag kayong maingay, may nagmimisa." Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakagalaw. Ang nagawa lang niya, mag-sign of the cross ng paulit-ulit.
Hinila ni Miguel si Sara papunta sa sakristiya, kasama si Pia. Sinara nila yung pinto. Sumandal sila sa kahoy. Sa labas, tumigil yung yapak. Pero may narinig silang parang may kumukutkot sa kahoy. Kaskas. Kaskas. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumahimik ulit. Dahan-dahan nilang binuksan yung pinto. Wala na yung itim na sutana. Pero sa gitna ng aisle, may bakas ng paa. Parang abo. Kinabukasan, bumalik sila para magtanong. Sabi ng sakristan, baka narinig yung kwento. May paring namatay dito noon. At kapag may naiwan sa loob paggabi, may umiikot daw na pare, naghahanap ng katahimikan. 2 lugar, 2 kwento, pero iisang pakiramdam. Kung may sariling kwento ka, i-comment mo. Basahin natin sa susunod na gabi. At kung sakaling, habang pinapakinggan mo to, may marinig kang 3 katok, huwag mong buksan. Maraming salamat at magandang gabi.